So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 20, 2025 and our topic is all about ano ang tunay na pangalan ni Jesus. So, our concept is all about Yeshua or Yeshua. So, ang pangalang Yeshua ay mula sa Hebreo nangangahulugang Yahweh saves. So ito ang ipinapahayag sa Matthew chapter 1 verse 21 na siya'y tatawaging Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So pinapakita po ng pangalang ito na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo. So, hindi tayo naliligtas sa sarili nating gawa, kundi sa kanyang biyaya at sakripisyo, nakapaloob sa kanyang pangalan mismo ang kaligtasan. So, sa Old Testament or sa Hebrew, Heyoshua or Joshua. Then sa New Testament naman is Greek is Losus, which is Jesus. So our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 43 verse 11, ASND version. Ako lamang ang Panginoon at wala nang ibang tagapagligtas bukod sa akin. So dadako na tayo sa ating teaching. So first teaching is Joshua means Yahweh saves. So ang pangalang Yeshua ay hindi basta pangalan, kundi pahayag ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So, ipinapakita nito na ang pagliligtas ay galing mismo kay Yahweh, hindi sa tao. So, kapag binabanggit natin ang pangalang Jesus, ipinapahayag natin na siya ang katuparan ng pangako ng Diyos na iligtas tayo. And second is Joshua is God and Savior Himself. So, hindi si Jesus isang propeta lamang. Siya ang Diyos na nagkatawang tao dahil siya ang tagapagligtas na ipinangako pa mula sa lumang tipan at siya mismo ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. So dahil Diyos siya, may kapangyarihan siya na patawarin ang kasalanan at magbigay ng buhay na walang hanggan. And last is Joshua is the only way to be saved. So walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos na makakapagligtas sa atin kundi ang kay Jesus. So, hindi sapat ang relihiyon natin, mabubuting gawa natin, o tradisyon natin para makamit ang kaligtasan. Dahil tanging si Jesus lamang ang daan dahil siya ang nagbayad ng ating kasalanan sa krus. So, dadako na tayo sa ating application. So, first is preach Jesus the only Savior. So, kung si Jesus lamang ang daan, hindi natin dapat ilihis ang mensahe ng Ebanghelyo. So, dapat natin ibahagi natin ang katotohanan ng siya lamang ang tagapagligtas kahit hindi ito popular sa mundo. So, maging bold tayo sa pagproklama ng kanyang pangalan dahil itong nagliligtas. Second, pray in Jesus' name alone. So, pag nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, humihiling tayo ayon sa kanyang kapangyarihan at kalooban. So, hindi ito magic words, kundi deklarasyon ng pananampalataya na siya ang may otoridad kapag kay Jesus tayo mingi, siguradong naririnig ng Diyos ang ating panalangin. And last is prevail in the powerful name of Jesus. So, syempre, may kapangyarihan ng pangalan ni Jesus laban sa takot, sakit, at gawa ng kaaway. So, dito tayo kumukuha ng lakas na labanan o lakas sa mga laban natin sa buhay dahil siya ang nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. So, dapat tayo lumakad ng may tapang dahil dala natin ang kanyang pangalan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about why do we have to take it seriously whenever we pray in the name of Jesus. So, syempre, dapat nating seryosohin yung pagdarasal sa pangalan ni Jesus. Dahil hindi lang to simpleng pangwakas na linya ng panalangin. Dahil ito yung pag-amin na siya ang ating hari, otoridad, at tagapagligtas. So, kapag nananalangin tayo in Jesus' name, sinasabi natin na ang panalangin ay ayon sa kanyang kalooban at hindi sarili natin. So, ipinapakita rin natin or na nito na ang pagkilala na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. So, kaya dapat may respeto, pananampalataya at pagsuko sa Kanya ang bawat panalangin. So, natutunan ko sa devotion na to na ang pangalang Jesus ay hindi simpleng tawag lamang, kundi pahayag ng kanyang pagka-Diyos at misyon na iligtas tayo. So, dahil siya ang Yeshua,
dapat natin siyang pagkatiwalaan hindi lang sa kaligtasan kundi sa bawat bahagi ng ating buhay. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang aming tagapagligtas at sa iyong pangalan kami ay naligtas. Lord God, sa bawat panalangin, tulungan po kami kilalanin ang iyong kapangyarihan at sumunod sa iyong kalooban. Lord God, bigyan mo po kami ng lakas upang ipangaral ang iyong pangalan, mamuhay na may katapatan at pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen.